So, yung YT natin, plug lang natin. Tsaka yung FB page. So, sabi ko nga guys, yung beads nasa YT. Then, sa page yung mga notes to. Pagkatapos, index law. Index laws or sabi mo nga, laws of exponent, no? Book level? What do you mean? Ano mga itsura nun? Hindi ko alam eh. Wala akong book eh. So, meron tayo, let's say, 3x squared y raised to negative 3. Tapos, naka-cube over 9x raised to 4. Then, y squared. Mga ganito ba yung given? So, magkakaroon tayo ng 3 cube sa numerator. Then, yung x squared natin, times natin yung 3 sa exponent. So, magiging x raised to 6. So, x raised to 6. Then, yung y na may ratio na negative 3. So, negative 3 times 3. Magiging negative 9. Then, copy lang natin yung denominator. Na y, 9x raised to 4, y squared. So, ito pwede mo rin simplify kung gusto mo na i-simplify. So, pwede rin naman ito rin guys. So, pag negative exponent naman, bababa mo lang naman yun para maging positive. So, which means, yung numerator natin, yung 3 cube, that is tatlong 3 na yung multiply. So, 3 times 3, that is 9 times 3, that is 27. Then, yung x raised to 6 natin. Then, dahil ito guys is naka-negative exponent, ibababa natin yun, no? So, ikakopy na muna natin tong 9 x raised to 4. Then, yung y squared natin. So, yung 9 na raised to negative, yung y raised to negative 9 natin, lalagay natin yun dito sa baba para maging positive yung exponent. Pwede mo na siya i-minus actually. Pero, ganoon siya ginagawa. Sige, try mo. Tingnan natin kung kaya. So, ngayon guys, ito meron tayong 27x raised to 6 over 9x raised to 4y squared times y raised to 9, no? So, pwede mo ito i-simplify actually. So, yung 27 divide 9, that is ilan? 3, diba? So, sa numerator pa rin yun. Then, yung x raised to 6 divide x raised to 4. Mas marami yung x sa taas ng dalawa. So, alagay mo yung dalawa doon. Then, meron naman tayong y squared times y raised to 9. So, kapag mag-multiply naman ng dalawang variable, ina-add natin yung exponent as long as pares yung variable. So, yung 2 plus 9, magiging 11. So, magkakaroon tayo ng y raised to 11. Pwede magiging final answer. What if divisible by 9 yung numerator? Ilalagay mo siya as fraction. So, kunyari, 2 thirds. Di 2 thirds. 4/5. Edi 4/5. 6, 7. Edi 6 over 7. Alam ko kung kaya nyo ito eh. Naturo na natin to actually. Kasi meron naman tayong 27 over 8. Then, naka-raise siya sa negative 2 thirds. Ano magiging sagot? So, kapag yung denominator ng fraction mo na exponent, siya yung mag-serve as index. So, kung familiar ka sa radicals, ito yung index, ito yung radicand. So, ito yung index, ito yung radicand. So, ayun. So, ibig sabihin guys, kung meron kang 2 thirds, yung 2 thirds natin, ito yung lalagay mo dito na index. Then yung 2 guys, maging exponent siya na itong radicand mo. Anyways, ito na naman ang aso natin. So, basically, ngay. So, basically guys, gagawin natin siyang yan, gagawin natin siyang radicals, na. So, lagay natin yung index. Re-rate natin. So, cube root siya, big sabihin. Then, meron tayong 27 over 8.
So, yung 2 guys, gagawin natin siyang exponent. So, pag nire-rate natin to, dapat yung 2 natin magiging numerator. Pero, dahil naka-negative yun, magiging negative dapat to. So, i-rate natin na maayos, no? So, magiging negative 2 dapat. Sundan. So, yan, ganun siya. Kasi, naka-negative. Kung hindi naka-negative, di nakatulang yun, na. So, ngayon kung familiar ka na sa radicals, eto kasi guys, pwede mo siya pag-iwalayin. Like, magkakaroon ka ng cube root ng 27, tsaka cube root ng 8. So, pwede mo rin siya i-rewrite as cube root ng 27 over ng cube root ng 8. Then, naka-squared sila. Negative 2 yun. Pwede yung ganyan. So, ngayon, kung alam mo na yung cube root ng 27, ano bang kakalabasan ng cube root ng 27? Dapat sumasagot si Ivan, no? Para maintindihan, no? Ayaw. Huwag na. So, magkakaroon tayo ng 3. Diba? So, cube root ng 27, that is 3. Then, over yung cube root ng 8, anong kakalabasan nun? Ibig sabihin kasi pag cube root, guys, tatlong number na i-multiply mo na magkakamuka. So, yung number na yun yung magiging sagot. So, yung cube root ng 8 magiging 2. Kasi 2 times 2 times 2 is 8. Then, remember guys, meron tayong raised to negative 2. So, ito naman guys, kung naka-raise to negative 2, pwede mo rin i-multiply katulad ng ginawa natin kanina dito sa kabila. Like, yung multiply mo kada numerator tsaka denominator sa exponent nila, no? So, pwede mo siya i-rewrite as 3 raised to negative 2 kasi meron tong 1 na exponent times yung negative 2, may negative 2. Then, over, yung denominator mo na 2, then times mo yung yung exponent niya na 1 sa negative 2, may negative 2. Then, remember guys, kapag negative yung exponent, i-flip natin sila, no? So, magkakaroon tayo ng 2 squared over 3 squared. Then, syempre, yung 2 squared, that is 4. Then, yung 3 squared, magiging 9. Ito magiging final answer natin. So, kung familiar ka sa laws ng radicals ng exponent, dito mahirap. Gets? Yun. So, number 3, para dito guys. So, let's say meron tayong square root ng 25 x raised to 6 y raised to negative 4. Then, naka-multiply siya guys sa 2x squared y cubed na naka-squared. Ang sagot. So, kapag ganito naman yung given guys, so kanina ginawa natin siya sa radical. So, remember, kung meron tayong square root, yung index natin dyan is 2, diba? Then, kapag nire-rate natin to, let's say, meron tayong radical na a. Meron tayong exponent na 1. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng a raised to 1 half. Or, pagdating dito guys, yung 25 x raised to 6 y raised to negative 4, pwede mo siya i-raise sa 1 half. Or kung kaya mo siya i-mentally simplify, gawin mo na. Kasi square root lang naman ito eh. Mas madali yun. Do pares lang naman kakalabasan pag sinimplify. Then times yung 2x squared y cubed na naka-squared. So pag ganito, pwede mo rin i-multiply ng ganun guys. Actually dito pwede na siya eh. Like, yung square root ng 25, that is magiging 5. Then yung square root ng 6x raised to 6. So balik di-divide mo lang yung exponent niya. Pwede naman yung ganun. Pwede rin yung ganito. Do, sige, sagutan natin. Like, dito. Do, alam naman natin na kapag 1 half, square root nga siya. So, ito guys. Magkakaroon tayo dito ng square root ng 25, which is 5. So, ngayon, yung 6 natin guys, pag tinimes natin sa 1 half, magiging 3, diba? So, magkakaroon tayo ng x raised to 3. Then, pagdating naman sa y, so, meron tayo negative 4 times 1 half. Magiging negative 2 yun. Then, times
Then remember guys, pag ganito yung format, power rule yan eh. So, ibig sabihin lahat ng numbers tsaka exponent nun, kasama mo sa i-multiply, no? So, ibig sabihin yung 2 natin dito, may 1 siya na exponent, times yung 2 natin doon. So, magiging 2 squared, which is magiging 4. Then, yung 2 times 2 natin dito sa variable x, magiging 4 din. So, x raised to 4. Then, yung 3 times 2, magiging 6. So, magiging y raised to 6. Then, syempre, pwede na natin sila i-simplify. So, dahil multiplication to guys, meron tayong 5 times 4. That is 20. Then, yung x cubed times x raised to 4. Kapag nagsasagot ka ng exponent or nagsasolve ka ng product rule ng exponent, like may nabasa kang dalawang variable, then times yung sinabi mo, i-add mo yung exponent. So, 3 plus 4, magiging 7. So, magiging x raised to 7 siya. Then, ganun din dito guys. So, meron kang y raised to negative 2 times y raised to 6. So, yung negative 2 plus yung 6, magiging 4. So, ito na yung magiging kakalabasan niya. Pero kung ayaw mo ng ganito guys, may other way pa rin, like, gawin mo tong fraction like 5x cubed over y squared. Pares pa rin yung kakalabasan. So, gawin mo lang, familiar ka dapat sa ganito. Convert. Basta ganun. Tandaan. Hindi. Okay. So, let's say meron tayong number 4, guys. So, let's say meron tayong 4 raised to x plus 1. Easy Zane. Equals 4 raised to x plus 1 equals 32 x raised x minus 1. So, paano ba ganito, guys? Ano magiging sagot ng variable x natin? So, pag ganito, guys, yung given equation kasi, so, kailangan natin pagparehasin yung, kailangan natin pagparehasin yung bases, tong 4 tsaka 32 natin. So, basically, pwede mo siya gawing 2 squared, yung 4 natin, times yung x plus 1 na exponent. Then equals, para sa 32 naman guys, that is 2 raised to 5, diba? Then yung exponent na x minus 1. Pwede ganyan. Then kapag pares na yung bases, yung exponent, equal na rin yan. So, ibig sabihin, pwede mo na lang i-copy yung 2, tsaka yung x plus 1, tsaka yung 5, tsaka yung x minus 1. Then, distribute mo siya. So, yung 2 times x, magiging 2x. Then, 2 times 1, magiging 2. Then, 5 times x, magiging 5x. Then, yung 5 minus 1, magiging, 5 times negative 1, that is negative 5. So, combine like terms na lang, then, simplify. So, pwede natin ilipat dito yung 2x. Pwede dito ilipat yung 5x. Depende sa yung anong trip mo na. So, lagay na natin dito sa right side yung may variable para positive na diretso. So, pag nilipat natin yung 2x, magiging minus 2x. Then, yung 2 natin, copy lang. Yung negative 5, pag nilipat sa kabila, magiging plus 5. Then, yung 2 plus 5, magiging 7. Equals yung 5x minus 2x, that is 3x. Then, divide lang both by 3. So, yung final answer for x is 7/3. So, ganun siya ginagawa. Gets?